Sa isang maliit at tahimik na baryo na napapaligiran ng palayan at kabundukan, naninirahan si Mang Isko kasama ang kanyang pamilya, ang asawa niyang si Aling Nena at ang kanilang dalawang anak na sina Lito at Mayang. Kilala si Mang Isko bilang masipag na magsasaka, ngunit sa kabila ng kanyang sipag, tila ba hindi sapat ang kanyang kinikita upang matugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Taon-taon, umaasa siya sa ani ng palay. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, tila hindi naging maganda ang kapalaran ng kanilang bukid. Tinamaan ng peste ang kanilang pananim, at ang inaasahang ani ay halos wala. Unti-unti nang nauubos ang kanilang ipon. Minsan, napipilitan silang kumain ng isang beses lamang sa isang araw. Isang gabi, habang tahimik na nakaupo si Mang Isko sa labas ng kanilang kubo, pinagmamasdan ang madilim na kalangitan, narinig niya ang mahina, ngunit matinis na tilaok ng isang manok mula sa malayo. Napakunot ang kanyang noo. Sa ganitong oras, bulong niya sa sarili. Lumapit si Lito, dala ang isang lumang lampara. Tay, may narinig din po ako. Hindi nagtagal, sinundan nila ang tunog hanggang sa makarating sa gilid ng kanilang bukid. Doon nila nakita ang isang kakaibang manok. Hindi ito katulad ng karaniwang manok sa baryo. Ang balahibo nito ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tila may bahid ng ginto. Ang mga mata nito ay tila may kakaibang talas, parang may inuunawang higit pa sa isang hayop. Maingat na lumapit si Mang Isko. Halika. Huwag kang matakot, mahinahon niyang sabi. Sa halip na tumakbo, ang manok ay nanatili lamang at tumingin sa kanya. Para bang may tiwala ito. Dahan-dahan niya itong kinuha. Sa atin ka na, sabi niya. Pag-uwi nila sa bahay, nagulat si Aling Nena. Saan niyo nakuha yan? Sa bukid lang, para bang naghihintay, sagot ni Mang Isko. Mula ng araw na iyon, napansin nilang kakaiba ang manok. Hindi ito basta-basta kumakain ng tira-tirang pagkain lamang. Masigla ito at tila may lakas na hindi maipaliwanag. Tuwing umaga, ang tilaok nito ay kakaiba. Malakas, malinaw, at tila nagbibigay ng sigla sa paligid. Ngunit higit pa roon, may isang bagay na hindi maipaliwanag. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nagbabago ang takbo ng kanilang buhay. Isang umaga, matapos ang ilang linggo, napansin ni Mang Isko na ang mga natitirang pananim na inaakala niyang tuluyan nang nasira ay tila muling nabuhay. Ang mga palay ay nagsimulang tumubo ng mas malusog kaysa dati. Hindi ito pangkaraniwan, bulong niya. At doon, nagsimulang mabuo sa kanyang isipan ang isang tanong. Ano nga ba ang tunay na pagkatao ng manok na iyon? Ngunit kasabay ng pag-asa ay may paparating na pagsubok. Isang pagsubok na maglalagay sa kanilang pamilya sa mas matinding panganib. At ang manok na kanilang pinulot ay maaaring maging susi sa kanilang kaligtasan. Hindi nawala sa isip ni Mang Isko ang biglaang pagbabago sa kanilang bukid. Ang mga palay na dati halos matuyo ay ngayoy luntian at masigla, tila ba muling nabigyan ng buhay. Ngunit higit sa lahat, ang kakaibang manok ang laman ng kanyang isip. Ang manok na dumating sa kanilang buhay sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagising na si Mang Isko. Lumabas siya ng kubo at agad na napatingin sa kulungan ng manok. Naroon ito, tahimik ngunit tila nagmamasid. Tila may alam ka, bulong niya habang nakatitig dito. Sa sandaling iyon, tilaok ng manok ang sumira sa katahimikan ng umaga. Malakas, malinaw, at kakaiba.
Parang may hatid na enerhiya na dumaloy sa paligid. Napansin ni Mang Isko na kasabay ng tilaok nito ay parang mas gumaan ang kanyang pakiramdam at ang paligid ay tila mas maliwanag kaysa karaniwan. Lumapit si Aling Nena. Maaga ka yata ngayon. Oo, hindi ako mapakali, sagot ni Mang Isko. Pakiramdam ko, hindi ordinaryo ang manok na ito. Hindi agad sumagot si Aling Nena, ngunit sa kanyang mga mata may bahid ng pag-aalala. Mag-ingat tayo, mahina niyang sabi. Minsan, ang mga kakaibang bagay may kapalit. Lumipas ang mga araw at lalo pang naging kapansin-pansin ang pagbabago. Hindi lamang ang bukid ang gumaganda, kahit ang kalusugan ng pamilya ay tila bumuti. Si Mayang, na dati madalas dapuan ng sakit, ay naging masigla. Si Lito naman ay mas naging masipag at masayahin. Ngunit may isang pangyayaring lalong nagpatibay sa hinala ni Mang Isko. Isang gabi, habang tahimik ang lahat, nagising siya sa tunog ng paggalaw sa labas. Agad siyang bumangon at lumabas ng kubo. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita niya ang manok. Ngunit hindi ito tulad ng dati. Ang balahibo nito ay kumikislap na tila apoy na hindi nakapapaso. Ang mga mata nito ay nagliliwanag at tila may kakaibang presensya sa paligid. Napatigil si Mang Isko. Ano ka ba talaga? Bulong niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumingin sa kanya ang manok. Diretso, tila nauunawaan ang kanyang iniisip. At sa sandaling iyon, nakaramdam si Mang Isko ng kakaibang pakiramdam. Parang may mensaheng ipinapahatid kahit walang salita. Bigla itong tumilaok. At kasabay nito, may hangin na dumaan. Malamig ngunit may dalang kakaibang lakas. Kinabukasan, may dumating na bisita sa kanilang baryo. Isang lalaking hindi kilala, nakasuot ng malinis ngunit mamahaling damit. Tila may hinahanap. May nakita ba kayong kakaibang manok? Tanong nito sa mga tao. Nang makarating ang balita kay Mang Isko, agad siyang kinabahan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ang lalaking iyon ay may kaugnayan sa manok. At maaaring hindi maganda ang kanyang balak. Sa unang pagkakataon, mula nang dumating ang manok, naramdaman ni Mang Isko ang takot. Dahil ang lihim na matagal niyang iniisip ay maaaring matuklasan ng iba. Maagang kumalat sa baryo ang balita tungkol sa estrangherong nagtatanong tungkol sa kakaibang manok. Sa bawat bahay na puntahan nito, iisa lamang ang tanong, at tila may matinding interes sa sagot. Habang nasa bukid si Mang Isko, lumapit sa kanya si Mang Tano, ang kanilang kapitbahay. Isko, may hinahanap daw na manok yung bagong dating, sabi nito. Hindi raw pangkaraniwan, may kung anong kakaibang itsura. Napahinto si Mang Isko sa pag-aararo. Hindi niya pinahalata ang kaba. Ngunit ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Marami namang manok dito sa baryo, mahinahon niyang sagot. Hindi dugtong ni Mang Tano. Sabi niya, bihira raw yon, at handa siyang magbayad ng malaki. Nagkatinginan sila sandali. Hindi na nagsalita pa si Mang Isko, ngunit sa loob niya ay nagsimulang umigting ang pag-aalala. Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niya si Aling Nena na abala sa pagluluto, habang ang mga bata ay naglalaro sa labas. Ngunit agad niyang napansin ang kakaibang katahimikan sa paligid, parang may nagmamasid. Nena, mahina niyang tawag. May narinig ka na ba tungkol sa estranghero? Tumango si Aling Nena. Oo, dumaan siya kanina. Nagtanong kung may nakita raw kaming kakaibang manok. Napabuntong hininga si Mang Isko. Anong sinabi mo? Wala. Sabi ko, wala akong alam, sagot niya. Tahimik silang nagkatitigan.
Pareho nilang alam na hindi nila maaaring ipagsabi ang tungkol sa manok. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang hindi nila inaasahan. May kumatok sa kanilang pintuan. Dahan-dahang lumapit si Mang Isko at binuksan ito. Sa harap niya ay ang estranghero, matangkad, maputi ang kutis at may matalim na mga mata. Ngumiti ito, ngunit ang ngiting iyon ay tila may tinatagong layunin. Magandang hapon, bati nito. Ako si Don Emilio. Narinig ko na kayo ay may bukid sa bahaging ito. Oo, maikling sagot ni Mang Isko. Tama ba na may nakita kayong kakaibang manok kamakailan? Diretsong tanong nito. Sandaling natahimik si Mang Isko, nararamdaman niya ang titig ng lalaki, parang sinusuri siya. Wala po, sagot niya, pilit na kalmado. Hindi agad nagsalita si Don Emilio. Sa halip, tumingin ito sa paligid, sa kulungan, sa bakuran, sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Kung sakaling makakita kayo, sabi nito, handa akong magbigay ng malaking halaga, malaki. Hindi na napigilan ni Lito ang magsalita. Magkano po? Agad siyang pinandilatan ni Aling Nena. Ngunit ngumiti si Don Emilio. Sapat para mabago ang buhay ninyo. Tahimik ang lahat. Pagkatapos ng ilang sandali, tumango si Mang Isko. Kung may makita po kami, sasabihin namin. Tumalikod si Don Emilio at dahan-dahang umalis. Ngunit bago ito tuluyang mawala sa paningin, lumingon ito at muling tumingin kay Mang Isko. Isang titig na tila nagsasabing hindi pa tapos ang lahat. Pagkaalis ng estranghero, agad nagsalita si Aling Nena. Hindi ko gusto ang lalaking yon, sabi niya. Ako rin, sagot ni Mang Isko. Napatingin siya sa kulungan ng manok. Naroon ang kakaibang manok, tahimik, ngunit tila nagmamasid. At sa unang pagkakataon, naisip ni Mang Isko ang isang mabigat na tanong. Kung ibebenta niya ang manok, maaari nilang mabago ang kanilang buhay. Ngunit kung hindi, maaaring mapahamak sila. Sa gitna ng pagdududa, unti-unting lumalapit ang isang panganib na hindi nila inaasahan. At ang desisyong kanilang gagawin ay magtatakda ng kapalaran ng kanilang pamilya. Maghapon na hindi mapakali si Mang Isko. Sa bawat hampas ng hangin sa palayan, tila ba may kasamang bulong ng panganib. Hindi niya maalis sa isip ang sinabi ng estrangherong si Don Emilio, ang alok na kayang baguhin ang kanilang buhay. Sa loob ng kubo, tahimik ang lahat. Nakaupo si Aling Nena habang ang mga bata ay nakatingin lamang sa kanilang ama. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. Isko, maingat na sabi ni Aling Nena. Kung ibebenta natin ang manok, baka iyon na ang sagot sa problema natin. Napayuko si Mang Isko. Alam ko, sagot niya. Pero hindi ko mapaliwanag. Parang mali. Lumapit si Lito. Tay, kung totoo pong malaki ang bayad, makakabili na tayo ng bagong lupa. Makakapag-aral na ako. Tahimik si Mang Isko. Ang bawat salita ng kanyang anak ay parang tumatama sa kanyang puso. Ngunit sa kabilang banda, naaalala niya ang mga pangyayaring hindi maipaliwanag, ang muling pagsigla ng kanilang bukid, ang paggaling ni Mayang, at ang kakaibang presensya ng manok. Hindi lang ito basta manok, mahina niyang sabi. Kinagabihan, muling nagising si Mang Isko. Narinig niya ang tilaok. Ngunit iba ito, mas malalim, mas matindi, at tila may babala. Agad siyang lumabas. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang manok. Nakaharap ito sa direksyon ng kagubatan, tila may pinagmamasdan. Biglang kumilos ang mga dahon. May aninong gumalaw. Napalunok si Mang Isko.
May tao, bulong niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na naglaho ang anino sa dilim. Pagbalik niya sa kubo, hindi na siya nakatulog. Kinabukasan, hindi inaasahan ang pagdating ni Don Emilio, ngayong hindi na siya nag-iisa. May kasama itong dalawang lalaking malalaki ang katawan, tila sanay sa marahas na gawain. Magandang umaga, malamig na bati ni Don Emilio. Naisip ko lang bumalik, baka sakaling nagbago ang isip ninyo. Tahimik si Mang Isko. Tulad ng sinabi ko, dugtong nito, hindi na mauulit ang ganitong pagkakataon. Humakbang siya palapit. Ibenta ninyo ang manok at makakalimutan na namin ang lahat. May diin ang huling salita. Naramdaman ni Mang Isko ang pagbabago sa tono ng lalaki mula sa mahinahong alok, naging banta. Pasensya na, sagot ni Mang Isko, pero hindi po namin ibebenta. Biglang tumahimik ang paligid. Ang mga kasamang lalaki ni Don Emilio ay bahagyang gumalaw, tila naghihintay ng utos. Ngumiti si Don Emilio, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Kung ganoon, sabi niya, magiging mahirap ang buhay ninyo. Pagkasabi nito, tumalikod siya at umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Nang tuluyan silang mawala, agad na napaupo si Aling Nena. Isko, natatakot ako, nanginginig niyang sabi. Lumapit si Mang Isko at hinawakan ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, sabi niya, kahit siya mismo ay may kaba na. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. At habang papalayo si Don Emilio, isang bagay ang malinaw. Hindi niya hahayaan na basta na lamang mawala ang manok. Sa gabing iyon, muling tumilaok ang manok. Ngunit sa pagkakataong ito, tila hindi lamang ito isang tilaok, kundi isang babala sa paparating na unos. Hindi nagtagal matapos ang banta ni Don Emilio, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa kanilang baryo. Ang dating tahimik na paligid ay napalitan ng kaba, parang may nagbabantay sa bawat galaw ng pamilya ni Mang Isko. Kinabukasan, napansin ni Lito ang bakas ng mga paa malapit sa kulungan ng manok. Tay, may pumasok dito kagabi, sabi niya habang itinuturo ang lupa. Agad lumapit si Mang Isko. Sinuri niya ang mga bakas, hindi ito sa kanila. Malalaki ang yapak, tila mula sa mabibigat na sapatos. Mga tauhan ni Don Emilio, mahina niyang sabi. Naramdaman ni Aling Nena ang panlalamig. Hindi pa sila tapos. Hindi na nag-aksaya ng oras si Mang Isko. Pinatibay niya ang kulungan, naglagay ng mas matibay na kawayan at tiniyak na sarado ang bawat pasukan. Ngunit sa kabila ng kanyang paghahanda, alam niyang hindi iyon sapat laban sa mga taong may masamang balak. Kinagabihan, sabay-sabay silang kumain, ngunit kakaunti ang usapan. Ramdam ang tensyon. Bantayan natin ang manok, sabi ni Mang Isko. Ako ang magbabantay ngayong gabi. Tutulong po ako, Tay, sagot ni Lito. Umiling si Mang Isko. Dito ka na lang, ako na. Pagsapit ng hating gabi, tahimik ang lahat. Tanging huni ng kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig. Biglang tumilaok ang manok. Napadilat si Mang Isko. Hindi ito ordinaryong tilaok, malakas, matalim, at tila may dala na namang kakaibang enerhiya. Agad siyang lumabas. At doon niya nakita ang aninong gumagalaw malapit sa kulungan. Hoy! Sigaw niya. Biglang nagsitakbuhan ang dalawang lalaki mula sa dilim. Ngunit bago pa sila tuluyang makatakas, nasilayan ni Mang Isko ang kanilang mukha, mga tauhan ni Don Emilio. Magnanakaw, sigaw niya. Ngunit mabilis silang nawala sa kadiliman. Lumapit siya sa kulungan. At doon niya nakita
Sinira ang bahagi ng kawayan. Kaunti na lang at makukuha na sana ang manok. Napahawak si Mang Isko sa ulo. Hindi na ito biro. Sa loob ng kubo, nagising ang pamilya. Anong nangyari? Tanong ni Aling Nena. Sinubukan nilang kunin ang manok, sagot niya. Napahigpit ang yakap ni Aling Nena kay Mayang. Isko, baka kailangan na nating umalis, nanginginig niyang sabi. Ngunit umiling si Mang Isko. Hindi tayo pwedeng tumakbo habang buhay. Napatingin siya sa manok. Tahimik ito, ngunit ang mga mata nito ay tila nagliliwanag sa dilim. Parang hindi ito natakot, parang handa ito. At sa sandaling iyon, may naisip si Mang Isko. Kung ang manok ay may kakaibang kapangyarihan, baka ito rin ang susi upang maprotektahan sila. Ngunit hindi niya alam kung paano. Kinabukasan, nagpasya siyang humingi ng tulong. May isang matandang kilala sa baryo, si Aling Sela, isang matandang may alam sa mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao. Siya lang ang makakatulong, sabi ni Mang Isko. At habang papunta siya sa bahay ng matanda, dala ang mabigat na pag-aalala, alam niyang ang susunod na mangyayari ay magbubunyag ng katotohanan tungkol sa manok. Isang katotohanang maaaring magligtas o tuluyang magpahamak sa kanila. Maagang maaga pa lamang ay tinahak na ni Mang Isko ang makitid na daan patungo sa dulo ng baryo, ang lugar kung saan nakatira si Aling Sela. Kilala ang matanda sa kanilang lugar bilang tahimik ngunit may malalim na kaalaman sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Marami ang lumalapit sa kanya sa oras ng pangangailangan, ngunit hindi lahat ay kanyang pinapakinggan. Habang papalapit si Mang Isko sa kubo ng matanda, naramdaman niya ang kakaibang katahimikan. Walang huni ng ibon, walang galaw ng hangin, parang huminto ang paligid. Kumatok siya. Aling Sela, ako po si Isko. Walang sumagot. Ngunit kusang bumukas ang pintuan. Dahan-dahan siyang pumasok. Sa loob ay madilim. Tanging ilaw ng kandila ang nagbibigay liwanag. Nakaupo sa sulok si Aling Sela, nakapikit, tila naghihintay. Alam ko na kung bakit ka narito, sabi nito nang hindi man lang tumitingin. Napatigil si Mang Isko. May kinalaman po ito sa manok, sagot niya. Dahan-dahang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Matatalim at tila nakakakita lampas sa pisikal na anyo. Hindi yan basta manok, sabi niya. Isa yang bantay. Bantay? Nagtatakang tanong ni Mang Isko. Tumango si Aling Sela. May mga nilalang na ipinapadala upang magbantay sa mga taong may mabuting puso. Hindi sila basta-basta nagpapakita. Pinipili nila kung kanino sila lalapit. Napaupo si Mang Isko. Ibig sabihin, kami ang pinili? Hindi ka pinili dahil sa swerte, sagot ng matanda. Pinili ka dahil sa pagsubok. Napakunot ang noo ni Mang Isko. Anong ibig ninyong sabihin? May taong naghahanap sa manok na iyan dahil alam niya ang kapangyarihan nito. Paliwanag ni Aling Sela. Hindi niya ito gagamitin para sa kabutihan. Biglang pumasok sa isip ni Mang Isko si Don Emilio. Gusto niya ang manok, bulong niya. Hindi lang gusto, sagot ng matanda. Kailangan niya ito at hindi siya titigil. Napahigpit ang kamao ni Mang Isko. Paano namin mapoprotektahan ang pamilya ko? Sandaling natahimik si Aling Sela. Pagkatapos ay tumayo siya at lumapit sa isang lumang kahon. Kinuha niya ang isang maliit na anting-anting, isang simpleng piraso ng kahoy na may ukit. Ito, sabi niya, sabay abot.
Hindi nito mapipigilan ang lahat ng panganib, pero makakatulong ito upang makita mo ang hindi nakikita. Tinanggap iyon ni Mang Isko. Alalahanin mo, dugtong ng matanda, ang tunay na lakas ng manok ay hindi sa tilaok nito, kundi sa ugnayan ninyo. Ugnayan? Kung magdududa ka, hihina ito. Kung maniniwala ka, lalakas. Tahimik si Mang Isko habang iniisip ang lahat. May darating pang mas mabigat na pagsubok, babala ni Aling Sela. At sa susunod, hindi na lang pananakot. Biglang lumakas ang hangin sa labas. Umuwi ka na, sabi ng matanda. Hindi ka na nila paghihintayin. Agad na tumayo si Mang Isko at nagpasalamat. Habang naglalakad pa uwi, mahigpit niyang hawak ang anting-anting. Ramdam niya ang bahagyang init nito, parang may buhay. Ngunit nang marating niya ang kanilang bahay, tumigil siya. Wasak ang bahagi ng bakod. Bukas ang pinto. At mula sa loob, narinig niya ang sigaw ni Aling Nena. Isko! Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tumakbo siya papasok. At doon niya nakita ang hindi niya inaasahan. Nasa loob ng kanilang bahay ang mga tauhan ni Don Emilio. At hawak na nila ang manok. Parang huminto ang oras nang makita ni Mang Isko ang mga tauhan ni Don Emilio sa loob ng kanyang bahay. Wasak ang ilang gamit, nagkalat ang mga kasangkapan at sa gitna ng kaguluhan, hawak ng isang lalaki ang mahiwagang manok. Bitawan mo yan! Sigaw ni Mang Isko, nanginginig ang boses sa galit. Lumapit ang isang tauhan, nakangisi. Huli ka na, matanda. Sa likuran nila, nakatayo si Don Emilio. Kalma, ngunit malamig ang tingin. Binigyan kita ng pagkakataon, sabi niya, pero pinili mong tumanggi. Humakbang si Mang Isko papasok kahit nanginginig ang tuhod. Sa gilid, nakita niya si Aling Nena at ang mga bata. Yakap-yakap ang isa't isa, takot na takot. Hindi sa inyo yan, mariin niyang sabi. Ngumiti si Don Emilio. Lahat ng may halaga, maaaring maging akin. Biglang pumiglas ang manok sa hawak ng tauhan. Tumilaok ito. Isang tilaok na hindi pa naririnig ni Mang Isko kailanman. Malakas, matalim, at tila may kasamang puwersang umaling-aungaw sa buong bahay. Napaatras ang mga tauhan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mang Isko ang init ng anting-anting sa kanyang palad. Naalala niya ang sinabi ni Aling Sela, "Kung maniniwala ka, lalakas." Mahigpit niyang hinawakan ang anting-anting. At hindi kayo magtatagumpay dito, buong tapang niyang sabi. Biglang nagbago ang paligid. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila umikot at ang liwanag mula sa labas ay biglang tumindi. Ang manok, na ngayon ay nakatayo sa gitna, ay tila nagliliwanag. Ang balahibo nito ay kumikislap na parang apoy na hindi nasusunog. Napaatras si Don Emilio. Ano ito? Bulong niya. Ang mga tauhan niya ay tila nawalan ng lakas. Ang isa ay napaupo, ang isa naman ay napahawak sa ulo. Lumabas kayo, sigaw ni Mang Isko. Hindi na nag-atubili ang mga tauhan. Isa-isa silang tumakbo palabas ng bahay. Si Don Emilio ay nanatiling nakatayo sandali, pilit inuunawa ang nangyayari. Ngunit nang muling tumilaok ang manok, napaatras din siya. Hindi na siya nagsalita. Tahimik siyang tumalikod at umalis. Nang tuluyang mawala ang mga ito, biglang bumalik sa normal ang paligid. Ang liwanag ay humina, ang hangin ay kumalma. Napaupo si Mang Isko. Hinihingal. Agad siyang nilapitan ng kanyang pamilya.
Isko, umiiyak na, sabi ni Aling Nena. Niyakap niya ang mga ito. Okay na, ligtas na tayo, sabi niya, kahit ramdam pa rin niya ang takot. Napatingin siya sa manok. Tahimik itong nakatayo, tila walang nangyari. Ngunit ngayon, sigurado na siya. Hindi ito ordinaryong nilalang. At higit sa lahat, hindi ito basta-basta susuko. Ngunit habang iniisip niyang tapos na ang lahat, may isang bagay na hindi niya napansin. Sa gilid ng bakuran, may isang aninong nanatiling nakamasid. At sa kanyang mga mata, may galit na mas matindi kaysa dati. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lamang ito nagsisimula. Lumipas ang ilang araw matapos ang nangyari, ngunit hindi na bumalik ang katahimikan sa puso ni Mang Isko. Bagamat wala nang nagpakita mula sa panig ni Don Emilio, ramdam niya na hindi pa iyon ang katapusan. Mas naging maingat ang pamilya. Sa gabi, sabay-sabay silang natutulog sa loob ng kubo. Sa araw, hindi na iniiwan ni Mang Isko ang bakuran ng matagal. At ang mahiwagang manok, palagi na niyang binabantayan. Ngunit may isang bagay na nagbago. Ang manok ay tila naging mas tahimik. Hindi na ito madalas tumilaok at kung gagawin man nito, tila may lungkot sa tunog. Parang may dinaramdam na hindi maipaliwanag. Isang hapon, habang nakaupo si Mang Isko sa ilalim ng puno, lumapit sa kanya si Mayang. Tay, mahina nitong sabi. Parang malungkot po yung manok. Napatingin si Mang Isko sa kulungan. Naroon ang manok nakayuko, tila pagod. Siguro napagod lang, sagot niya, kahit siya ay nagtataka. Kinagabihan, habang tahimik ang lahat, muling nagising si Mang Isko. Ngunit hindi dahil sa tilaok, kundi dahil sa kakaibang lamig. Napabalikwas siya at agad na lumabas. Ang paligid ay natatakpan ng manipis na hamog. Ang mga puno ay tila mas madilim at ang hangin ay may dalang kakaibang bigat. Biglang uminit ang anting-anting sa kanyang dibdib. Napahawak siya rito. May paparating kay bulong niya. Sa di kalayuan, may mga aninong gumagalaw. Hindi isa, hindi dalawa, kundi marami. Unti-unti silang lumalapit. At sa gitna nila, nakita niya ang isang pamilyar na anyo. Si Don Emilio. Ngunit may kakaiba sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila mas madilim at ang kanyang presensya ay hindi na tulad ng dati, parang may dala siyang ibang uri ng kapangyarihan. Akala mo ba tapos na? Malamig nitong sabi. Lumabas si Aling Nena, kasunod ang mga bata. Isko, takot na sabi niya. Pumasok kayo, utos ni Mang Isko. Ngunit hindi na sila nakagalaw. Sa isang iglap, napalibutan na sila ng mga tauhan ni Don Emilio. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila basta mga tao. Ang kanilang mga galaw ay mabagal ngunit mabigat. Ang kanilang mga mata ay walang buhay. Hindi na ito simpleng pagkuha, sabi ni Don Emilio. Kukunin ko ang sa akin, anumang mangyari. Napaatras si Mang Isko. Napatingin siya sa manok. Tahimik ito. Ngunit unti-unti, tumingala ito. At sa sandaling iyon, muling nagliwanag ang mga mata nito. Tumilaok ito. Mahina sa una, ngunit unti-unting lumalakas. Kasabay nito, naramdaman ni Mang Isko ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Ngunit hindi ito tulad ng dati. Mas mabigat, mas mapanganib, at tila may kapalit. Isko, tawag ni Aling Nena, nanginginig. Napatingin siya sa kanyang pamilya.
Sa unang pagkakataon, naisip niya hanggang saan niya kayang lumaban at kung kailangan niyang isugal ang lahat, handa ba siyang gawin iyon? Sa harap ng lumalapit na panganib, malinaw na ang susunod na mangyayari ay hindi na basta laban. Ito ay magiging isang pagsubok ng sakripisyo at ang manok ay maaaring hindi na sapat upang iligtas silang lahat. Ang hangin ay naging mabigat, tila pinipigil ang bawat paghinga. Sa gitna ng dilim, nakatayo si Mang Isko, nakaharap kay Don Emilio at sa mga nilalang na dati tao, ngunit ngayoy tila mga aninong sumusunod sa kanyang utos. Wala ka ng takas, malamig na sabi ni Don Emilio. Ibigay mo ang manok at baka mabuhay pa ang pamilya mo. Napahigpit ang hawak ni Mang Isko sa anting-anting. Sa likod niya, naroon ang kanyang pamilya, takot, ngunit umaasa. Hindi ko kayo ibibigay, matatag niyang sagot. Ngumiti si Don Emilio, ngunit ang ngiting iyon ay puno ng galit. Kung ganoon, kukunin ko sa lakas. Sa isang iglap, sumugod ang mga tauhan. Isko! Sigaw ni Aling Nena. Tumilaok ang manok, malakas, dumadagundong sa buong paligid. Biglang huminto ang mga umaatake, tila pinigilan ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang liwanag mula sa manok ay sumabog, bumalot sa buong bakuran. Napapikit si Mang Isko. At sa sandaling iyon, may naramdaman siya. Isang koneksyon. Parang may bumubulong sa kanyang isipan. Hindi sapat ang lakas. Kailangan ng kapalit. Napadilat siya. Anong ibig sabihin nito? Bulong niya. Mas lalong lumiwanag ang manok, ngunit kasabay nito ay tila humihina ang katawan ni Mang Isko. Parang may hinihigop na enerhiya mula sa kanya. Napahawak siya sa dibdib. Isko! Umiiyak na sigaw ni Aling Nena. Napatingin siya sa kanyang pamilya. Doon niya naunawaan. Ang lakas ng manok ay konektado sa kanya. At kung nais niyang mailigtas ang kanyang pamilya, kailangan niyang ibigay ang kanyang sarili. Dahan-dahan siyang tumayo kahit nanginginig ang katawan. Kung ako ang kailangan, mahina niyang sabi, ako na lang. Hindi! Sigaw ni Aling Nena. Ngunit ngumiti si Mang Isko, isang ngiti ng pagtanggap. Para sa inyo, sabi niya. Sa sandaling iyon, inilapit niya ang anting-anting sa manok. Biglang sumiklab ang liwanag, mas maliwanag kaysa dati. Sumigaw ang mga tauhan ni Don Emilio na paatras sa lakas ng enerhiya. Hindi ito maaari, galit na sigaw ni Don Emilio. Ngunit huli na ang lahat. Ang liwanag ay kumalat, parang alon na tumama sa bawat sulok ng bakuran. Isa-isang bumagsak ang mga tauhan. At si Don Emilio, napaatras, tila nasunog ng kapangyarihang hindi niya kayang kontrolin. Sa gitna ng liwanag, nakatayo si Mang Isko. Ngunit unti-unti, nanghihina. Salamat. Mahina niyang sabi. Pagkatapos, bumagsak siya. Isko! Sigaw ng kanyang pamilya. Nang tuluyang mawala ang liwanag, bumalik ang katahimikan. Wala na ang mga tauhan. Wala na si Don Emilio. Tanging ang pamilya at ang manok ang naiwan. Tahimik ang paligid. At sa gitna nito, nakahandusay si Mang Isko. Hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. At sa unang pagkakataon, ang manok ay hindi tumilaok. Tila ba may nawala? At ang tanong na bumalot sa gabi, ano ang kapalit ng kanilang kaligtasan?
Ang dating masiglang bakuran ay nabalot ng lungkot. Nakahiga si Mang Isko sa loob ng kanilang kubo, maputla at hindi pa rin nagigising. Sa kanyang tabi ay si Aling Nena, hawak ang kanyang kamay, habang tahimik na umiiyak. Sa isang sulok naman, magkatabing nakaupo sina Lito at Mayang, kapwa nag-aalala. Sa labas, ang mahiwagang manok ay nakatayo lamang, hindi gumagalaw, hindi tumitilaok, para bang may hinihintay. Lumipas ang ilang oras, ngunit walang pagbabago. "Gumising ka, Isko!" Mahina at pakiusap na, sabi ni Aling Nena. "Kailangan ka namin." Ngunit nanatiling tahimik ang lahat. Hanggang sa isang sandali, dahan-dahang lumapit ang manok sa pintuan ng kubo. Pumasok ito. Hindi ito pinigilan ng sinuman. Tahimik itong lumapit kay Mang Isko. At sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang laban, tumilaok ito. Hindi ito malakas. Hindi rin ito nakakatakot. Isa itong tilaok na puno ng lambing, parang paalam o panalangin. Biglang uminit ang anting-anting sa dibdib ni Mang Isko. Unti-unting lumiwanag ang paligid. Napatingin si Aling Nena. "Ano to?" bulong niya. Ang liwanag ay nagmumula sa manok. Ngunit hindi tulad ng dati, hindi ito marahas, hindi ito mapanganib. Ito ay banayad at puno ng kapayapaan. Dahan-dahang tumalon ang manok sa tabi ni Mang Isko. At sa isang iglap, nawala ito. Parang naging liwanag at tuluyang naglaho. "Hindi!" napasigaw si Mayang. Ngunit kasabay ng pagkawala nito, napakilos si Mang Isko. Napadilat siya. Napahinga ng malalim. "Isko!" sigaw ni Aling Nena, sabay yakap sa kanya. "Nanay? Si tatay?" umiiyak na sabi ni Lito. Napatingin si Mang Isko sa kanila, tila nalilito sa una. Ngunit unti-unting bumalik ang kanyang alaala. "At ang manok?" mahina niyang tanong. Tahimik ang lahat. Napayuko si Aling Nena. "Wala na." Hindi agad nagsalita si Mang Isko. Ngunit sa halip na lungkot, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Wala na ang anting-anting. Ngunit naroon pa rin ang init. "Hindi siya nawala," mahina niyang sabi. Nagkatinginan ang pamilya. "Binuhay niya ako," dugtong niya. "Iyon ang kapalit." Napaluha si Aling Nena. Sa labas, sumikat ang araw, mas maliwanag kaysa dati. Ang hangin ay sariwa at ang bukid ay muling nabuhay. Lumipas ang mga araw. Unti-unting bumalik sa normal ang kanilang buhay. Ang bukid ay naging masagana. Ang pamilya ay naging mas matatag. At kahit wala na ang mahiwagang manok, ang aral na iniwan nito ay mananatili habang buhay. Isang gabi, habang nakaupo si Mang Isko sa labas, narinig niya ang mahinang tilaok mula sa malayo. Napangiti siya. "Salamat," bulong niya. Dahil sa kabila ng lahat, ang tunay na himala ay hindi ang yaman, kundi ang buhay na muling naibalik, at ang pamilyang hindi kailanman nawasak. Wakas.